Matapos nga po ang laban ng ating kababayang si Cuadro Alas Janriel Casimero kontra Saul Sanchez mga idol, kung ating matatandaan, nag-overweight si Casimero pero dahil sa mga naging kondisyon na nasunod naman ng kampo ni Cuadro Alas, natuloy pa din naman ang kanilang laban. Nito lamang October 13, 2024, kung saan sa unang round pa nga lamang po mga idol, ay brutal na winasak ni Cuadro Alas si Saul Sanchez sa unang round pa lang ng kanilang bakbakan. Matapos nga napabagsakin ni Casimero si Saul Sanchez, bigla na lamang nawala na parang bula ang mga haters ni Cuadro Alas. At dito nga din po ay biglang umusbong ang balita tungkol kay Casimero at Inoue. Dito ay sino ba naman ang hindi magtataka at magdududa sa mga dahilan ng tinaguriang halimaw ng Japan na sina Naoya Inoue. Ito nga po ay matapos nilang i-anunsyo na wala na silang balak na labanan pa kailanman ang angas ng Pinas na si Janriel Casimero. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, ay sinabi na nga po ng kampo at promoter ni Naoya Inoue na si Hideyuki Ohashi na wala nang maikakasang laban sa pagitan ni Casimero at Inoue sa taong 2025. Ito nga po ay dahil sa mababaw nilang dahilan sa pagiging overweight daw ni Cuadro Alas sa naging laban nito kay Saul Sanchez mga idol. Batid nga po ni Ohashi, hindi nga daw po karapat dapat labanan ng isang boksingero na go-overweight sa timbang at wag na nga daw pong umasa ang kampo ni Casimero na lalabanan pa ito ni undisputed champion Naoya Inoue. Dahil nga sa dahilan na ito, lumalabas nga po na sobra lamang po ang takot nito kay Casimero. Kahit noon pa man talaga, iniiwasan na nito si Casimero dahil may posibilidad na ang ating kababayan ang magbibigay dito ng kauna-unahang talo sa malinis nitong kartada. At sa mga hindi po nakakaalam mga idol, tungkol sa issue ni Luis Nery, ay nag-overweight nga din po ito at nagpositibo sa PEDS at nahatulan ng Japan Boxing Committee na lifetime ban sa bansang Japan. Ayon naman sa lumabas sa bunganga nitong si Hideyuki Ohashi mga idol, na walang karapat-dapat na boksingerong nag-overweight na labanan ng halimaw ng Japan. Pero kalauna naman ay naikasa nga po ang laban ng Luis Pantera Nery kontra Naoya Inoue na naganap pa mismo sa bansang Japan. Pero nito lamang pong nakaraan mga idol ay nagsaad ng kanyang saloobin ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito at sinabing may posibilidad pa rin na matuloy ang Inoue versus Casimero sa hinaharap, at kung sakaling ang matuloy ito ay malamang sa mas mataas na timbang sa super featherweight division. Ano ang masasabi nyo mga idol sa pahayag ng kampo ni Naoya Inoue? Dahilan nga lamang ba ito para maiwasan ang angas ng Pinas? Paki-comment naman po ang inyong opinyon. Taong 2020, nang maikasa nga po ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Cuadro Alas, ngunit sa kasamaang palad nga po ay hindi nga po ito natuloy matapos nga pong lumaganap noon ang Corn Beef 19. Hindi namin alam kasi sabi nga may Corn Beef 19. Ano po? Corn Beef 19. Ano po? Kaya naman dahil nga po dito ay imbis na si Inoue nga po ang makalaban ni Casimero, ay naitapat nga po ito sa pambato ng bansang Ghana na si Duke Maika, ang tinaguriang The Terminator ng West Africa. Sunod-sunod ang impresibong panalo pa ang naitala ni Cuadro Alas. Kaya naman dahil nga po doon, ay muli na naman pong naihambing ang lakas ng halimaw ng Japan kontra sa halimaw ng Pilipinas. At dito nga po nagsimula ang kalbaryo ni Cuadro Alas upang makalaban at mahuli nga po ang halimaw ng Japan. Sari-saring dirty marketing strategy ang ginawa ni Casimero upang mahuli nga po sa bitag ang mailap na halimaw na si Naoya Inoue. Ngunit hindi nga po iyon naging madali. Ano nga po ba ang malalim na dahilan ni Inoue kung bakit hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po ito sa pag-iwas at walang humpay na pagtakbo sa angas ng Pinas? Ito po yung dalawang posibleng dahilan kung bakit patuloy pa din po sa pag-iwas si Inoue. Ang unang dahilan mga idol
ay wala na nga pong mapapala si Inoue kay Casimero. Ang ikalawang dahilan mga idol, maaaring nakakaramdam ng kaba at threat sa skill at lakas ni Casimero itong si Inoue at ang promoter nito. Kumbaga mga idol, nasa essence po ni Inoue at ng promoter nito na si Casimero ang pwedeng tumapos sa namamayagpag niyang boxing career. Sa madaling salita, maaaring natatakot talaga itong si Inoue, kaya ito umiiwas kay Cuadro Alas. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, ayon nga po sa pag-aaral ng mga eksperto sa physical na lakas ni Inoue at Casimero, ay sinabi nga po ng mga ito na mas matindi at malakas nga po ang mga kamao ni Casimero kumpara kay Inoue. Pero syempre, hindi lang lakas ng kamao ang basihan pagdating sa ibabaw ng lona. Pero malaking advantage po ito sa isang boksingero. Isama na nga po natin ang pagkakaroon nga po ng malatrosong pagmumuka nitong si Cuadro Alas, ay marami nga pong umaasa na magtatagpo na nga po ang landas ni Casimero at Inoue sa Super Bantamweight Division. Pero mukhang malabo pa din ngayong taon. Ang tanong, hanggang kailan po kaya tayo maghihintay? Mahuli na kaya ni Casimero ang mailap na halimaw ng Japan na sina Oya Inoue? At atin munang balikan mga idol ang highlights ng laban ng Casimero versus Saul Sanchez. Let's go! 見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、手をついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、はい、後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した。左カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか、構成一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう、しのげるか。止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。リング上Uli na namang umingay ang pangalan ni Cuadro Alas Casimero. Marami nga ang nagsasabi ng mga boxing fans na si Cuadro Alas na nga lamang po ang inaasahan ng Pilipinas na makapag-aangat muli ng bandera ng ating bansa pagdating sa boxing.